GMRC 5, Quarter 3, Week 2. Pagkalinga sa kapwa, ikalawang bahagi. Revise K-12 curriculum with me, teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagkalinga sa kapwa, ikalawang bahagi. Mga layunin. Una, nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng pagkalinga sa kapwa. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa ay bahagi ng sariling tungkulin na tumulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan. Pangatlo, nailalapat ang mga kilos ng pagkalinga sa kapwa ng may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Unang araw. Maikling balik-aral. Fill in the blocks. Sagutin ang tanong tungkol sa sakit ng matatanda at ang hindi magandang epekto nito sa kalusugan. Ayusin ang mga titik para malaman ang tamang sagot at ilagay ang tamang sagot sa kahon. Para sa unang bilang. Kalimitang sakit ng mga matatanda. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Diabetes. Pangalawa, ano ang epekto nito sa kalusugan? Ano ang tamang sagot? Mahusay. Matagal gumaling. Pangatlo, kapag hindi gumaling, maaari kang maging ano? Ano ang tamang sagot? Mahusay. Taong may kapansanan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa sa mga taong may kapansanan
o mga taong may natatanging kondisyon. Napakahusay! Ang pagtulong sa mga taong may kapansanan na makatawid sa daan o makasakay sa sasakyan ng ligtas ay isang kilos ng pagkalinga sa kapwa. Maaari ring pag-abutin sila ng kanilang kailangan o tulungan sa pagdala ng gamit ng may paggalang at kabutihan ng loob. Ang PWD ay nangangahulugang person with disability o taong may kapansanan. Sila ay mga tao na may kondisyon sa katawan o pag-iisip na maaaring makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Tulad ng ibang tao, sila ay may kakayahan at karapatang mabuhay ng masaya at makisali sa lipunan. Ikalawang araw. Unang aralin, pagkilala sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga. Kinikilala ng gobyerno ang mga taong nangangailangan ng pagkalinga kaya sila ay gumawa ng batas na RA o Republic Act 07277. Ang tatlong pangusap sa pangkatang gawain ay ang Declaration of Policy o ang opisyal na pagpapahayag ng alituntunin ng batas. Pagproseso ng pag-unawa. Pangkatang gawain. Ayusin ang malalaking titik upang mabuo ang susing salitang nakasaad sa opisyal na pagpapahayag ng alituntunin ng batas RA 07277. Unang alituntunin ng batas. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Ang mga taong may kapansanan ay bahagi ng lipunan ng Pilipinas. Kaya, ang Estado ay magbibigay ng buong suporta sa pagpapabuti ng kabuuang kagalingan ng mga taong may kapansanan. Ikalawang alituntunin ng batas. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Sa layuning ito, dapat magpatibay ang Estado ng mga patakarang nagtitiyak sa rehabilitasyon, pagpapaunlad sa sarili at
pag-asa sa sarili ng mga taong may kapansanan. Ikatlong, alituntunin ng batas. Basahin at sagutin mo ito. Sagutin na natin. Dapat nitong paunlarin ang kanilang mga kakayahan at potensyal upang sila'y makisabay ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Pinatnubayang pagsasanay. Tama o mali? Isulat ang tama sapat lang kung ang pangusap ay tama. Isulat ang mali sapat lang kung ang pangusap ay mali. Para sa unang bilang, kahit may kapansanan, pwede kang maging bayani at modelo ng taong bayan. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Pangalawa, lahat ng tao sa lipunan ay mapagkalinga ng kapwa. Tama o mali? Ito ay mali. Pangatlo, magbibigay ng tulong ang kaibigan sa abot ng kanyang makakaya. Tama o mali? Ito ay tama. Pang-apat, ang tunay na suporta ay unang nakikita sa pamilya. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Panglima, kagalingan ng may sakit ang tinutulungan ng Magna Carta for Disabled Persons. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Pang-anim, ang mga patakarang pang-PWD ay susundin lamang ng PWD. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Mali. Pang-pito, ang rehabilitasyon ay paraan upang huwag makita ang mga taong may kapansanan. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Pangwalo, may pag-asa ang PWD at taong may natatanging kondisyon kahit sa tingin nila ay wala. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Pang-siyam, imposibleng makisabay ang PWD
o taong may natatanging kondisyon sa normal na pamumuhay. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Pang-sampu, ang pagtulong kung may pagkakataon at kakayanan ay tanda ng kalinga at malasakit. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Paglalapat at pag-ugnay. Pagmuni-muni. Balikan ang 15 susing salita na natalakay sa pagproseso ng pag-unawa at pumili ng 3 na nakaantig sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwang Persons with Disability o PWD at mga taong may natatanging kondisyon. Pagprosesong pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pinatnubayang pagsasanay. Tama o mali? Ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may Persons with Disability o PWD at ang mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang tama, sapat lang kung ang pangusap ay tama. Isulat ang mali, sapat lang kung ang pangusap ay mali. Para sa unang bilang, mag-alok ng simple at mga kawang-gawang kilos. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Pangalawa, sigawan silang PWD at taong may natatanging kondisyon. Ito ba ay tama o mali? Ito ay mali. Pangatlo, palagi dapat isipin na sila ay espesyal at mga ibang tao sa pamayanan na dapat pahalagahan. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama. Pang-apat, tumulong dahil ikaw ay makikilala sa kawang gawa mong ipapakita sa kanila.
Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Panglima, huwag kailanman makipag-usap sa isang taong may natatanging kondisyon. Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Pang-anim, igalang muna nila ikaw bago mo igalang ang kanilang personal na pangangailangan. Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Pang-pito, paghingi ng payo sa kanilang mga doktor, tagapag-alaga ay hindi na kailangan. Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Pang-walo, iwan sila sa mga sandali na hindi na sila madaling turuan at hindi mo na sila kayang matiis. Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Pang-siyam, tanungin muna sila kung paano makakatulong at huwag basta makialam. Ito ba'y tama o mali? Ito ay tama. Ang 10, maghanap ng mga pagkakatulad bago mag-isip tungkol sa pagkakaiba. Ito ba'y tama o mali? Ito ay tama. Pang-11, handang makinig sa kanila ng may habag at malasakit. Ito ba'y tama o mali? Ito ay tama. Pang-12, suportahan ang mga kawang gawa sa lipunan na naglilingkod sa may kapansanan. Ito ba'y tama o mali? Ito ay tama. Pang-13, huwag dapat tulungan ang mga PWD at taong may natatanging kondisyon dahil may batas para sa kanila. Ito ba'y tama o mali? Ito ay mali. Pang-14, igalang ang batas trapiko para sa mga PWD tulad ng pagbibigay daan sa mga pampublikong tawiran. Ito ba'y tama o mali? Ito ay tama. Pang-15, may biyayang matatanggap ang kabaitan sa pagkalinga at malasakit. Ito ba'y tama o mali?
Ito ay tama. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon, kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga taong may kapansanan o mga taong may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Simulan na natin. Mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Thumbs up kung ikaw ay sumasang-ayon. Thumbs down naman kung hindi. At isulat din ang iyong dahilan sa iyong naging sagot. Para sa unang bilang, ang mga taong may kapansanan ay may karapatang maprotektahan. Thumbs up o thumbs down? Magaling! Ito ay thumbs up. At ang pwedeng maging dahilan ay dahil tulad ng lahat, may karapatan silang mabuhay ng ligtas at may dignidad. Hindi dapat sila diskriminahin o saktan. Pangalawa, napakahirap samantalahin at abusuhin ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Thumbs up o thumbs down? Tama! Thumbs up! Ang pwedeng maging dahilan, kailangang igalang at tulungan sila dahil madali silang mapahamak kung aabusuhin. Ang tunay na pagkalinga ay hindi nananakit o nanlalamang. Pangatlo, kailangang gumawa ng batas para matulungan ang may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon. Thumbs up o thumbs down? Mahusay! Ito ay thumbs up. Dahilan: ang mga batas gaya ng RA
o Republic Act 7277 ay ginawa upang maprotektahan ang kanilang karapatan at matulungan sila na mamuhay ng maayos. Pang-apat, matutulungan lamang ang mga may sakit, nakatatanda, PWD at taong may natatanging kondisyon ng kapwa nila kauri. Thumbs up o thumbs down? Napakagaling! Ito ay thumbs down. Dahilan: lahat tayo ay may tungkulin na tumulong, hindi lang ang mga katulad nila. Tandaan na ang pagkalinga ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Pang-lima, para sa mga nasa baitang lima, hindi malinaw na maiintindihan ang pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit. Ito ba'y thumbs up o thumbs down? Napakahusay! Ito ay thumbs down. Narito naman ang pwedeng maging dahilan. Kahit ang mga batang nasa baitang lima ay kayang umunawa at ipakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Pagninilay sa pagkatuto. Baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Para sa unang bilang mag-aaral na may kabutihang asal. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Payo ko, kaibigan ko. Anong payong mabuting asal o tamang gawain ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Mamarkahan ang pagsasanay mo ayon sa rubrik na nakapaloob. Sagutin mo ang mga ito. Narito ang rubrics. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa iba't ibang paraan
ng pagkalinga sa kapwa. Ang pagkalinga sa kapwa na bahagi ng sariling tungkulin na tumulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan. At ang mga kilos ng pagkalinga sa kapwa nang may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.